napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ang YouTube is business. Wala ka na magagawa doon. Hey, Coach Jared, ganyan na ganyan, Coach Jared. YouTube is business. Pala, may tatanong pala ako kay Coach Jared, sino pala to? Kasi na yun. Coach, baka kasi kakilala mo to eh. Okay, ito. May update tayo kay Makmak. Ito, Tol J, si Makmak yan yung sumuporta at nagtanggol sa scammer na si Mary Ann, na scam ng milyon sa mga kapansanan na tao. Ay, grabe oh. Tangina mo, Mak, oh. Mak, tignan mo. Mak, chat yan, ha? Ay, Mak, tignan mo. Tana, ang bilis, kaka-content ko lang sa'yo. May update na naman yung search ko. Mak, oh. Grabe, Mak. Ayun, no? Tol J. Si Makmak, yan yung sumusuporta at nagtatanggol sa scammer na si Mary Ann na nang scam ng milyon sa may mga kapansanan na tao. Putang ina mo. Sabi ko na nga ba eh. Mga pinaggagawa mo, wala naman sa ayos na hayop ka eh. Pare-pares lang kayo nila Coach Jared eh. O ito, Coach Jared, alam ko kulay ng bulbul mo, kulay pink. O ito ha. Ito, saan ko ba nailagay yung putay na? Baka nawala pa. Ito. Coach Jared, sino kaya to? Pakinggan mo ha. Tanong ko lang, Coach. Kasi parang curious lang ako. Coach, sino kaya to, Coach? To. Tsaka pre, yung mga sponsor namin dito pre, hindi basta-basta yun. Lahat yun mga loyalist yun. Hindi yun atras abante. Pag tumulong yun, siguradong tutulong yun. Pag nagsalita yung mga yun, tuto pa rin ang mga yun. Basta nakikita nila na maayos yung pag-vlog mo. Marami kang matututunan sa amin pre. Lahat ng mga tricks namin, mga magagandang adikain namin, tulong-tulong kami sa pag-iisip ng mga vlog namin. Meron din kami kahit paano, meron kami tinatawag na team support. May online support kami pagka may mga tanong ka. Meron agad kaming sasagot sa iyo, parang moderator and admin, ganyan. Kompleto kami rito. Kung anong mga problema mo, kahit maliit man o wala, sabihin mo lang sa amin. O problema mo sa pamilya mo, financial. Wala akong laptop, bilang niyo ako laptop. Basta sabi ka sa amin. Dat pala ni-request ko laptop mo bago ako nag-umalis. Bago ako tumanggi. Nag-vlogata dyan eh. 200k, manipis. Sali ka sa amin para maramdaman pumutok yung mga supporter. Manipis. Like mo, mga subscriber mo. Dapat pala hiningian ko muna ng laptop no bago ako tumanggi. Mali din ako eh. Dito pre, kakaiba rito. Dito yayaman ka na rito. Ngayon ikaw ay nakapagpatayo ka na ba ng bahay mo? Baka hindi wala akong bahay, no? Sumali ka na sa grupo namin. Paan nga lang ako rito sa condominium eh. Kung bala sa'yo, introduce ko sa mga kagrupo ko. Sa kanya yaman ng mga yun. Ang ginagawa ko naman pre, yung mga kaibigan ko dati, gusto ko lang din matulungan eh. Kaya inikay kita sumali sa amin. Wow. Talagang puputok ang bis mo rito. Wow. Coach Jared. Sino yun? Tanong ko lang naman. Hindi naman nata masama magtanong eh. Kung siya nga nagtatanong siya kay ano eh. Kung siya nga nagtatanong siya kay sino to? Kay sino ba to? Nagtatanong siya kay BP Sara eh. Tayo magtanong din. Coach Jared, baka kilala mo yun. Baka kilala mo yun, Coach Jared. Ang kulay ng bulbul mo, kulay pink. Coach, anong
nga naman. Wala naman masama magtanong. Wala masama magtanong nga. Scammer ang datingan galing mang convince. Sabi ni Ma'am Trixie, Inay Marian, patawag nila dyan. Siya din isa sa mga nagbigay pang piyansa ni Nino nung nakulong siya. Ang ina nyo. Sabi nila sa akin, ano yan, si Teka. Tawag ng mga yan, Teka daw eh. Teka kasi nakaganito. Sabi ko, ayan nyo lang, okay lang yan. Ay, hindi pala. Ang gawin ko, siguro hindi pa naman niya siguro napapanood tong video ko, no? Nung vlogger doon sa kabila. Ay, siguro napapanood niya rin yun. Kumpay sarado din sa akin kasi baka mailabas ko yung kulay pink. Hingian ko kaya muna, no? No, Barat Boy, no? Sayang, no? Dat pala, hiningian ko muna. Sabihan ko muna na, sige, content muna ako, antay ka ng 1 week. Pero peramin mo muna ako laptop. Tapos pag nakuha ko ng laptop, di ko na ibalik. Tayo lang, siguro grabe yung Hoy, pero eto pa pala, may nalaman ako, Bawat isang vlogger may may sariling desktop. Desktop. Utang ina, sabi ko, ayos. Baka pwede naman ako, dyan, yung pinaglumaan nyo. Pero Duterte pa rin ako. Sabi ko, akin naman yung isang laptop niya na, yan. Tayo na kasi nawala kasi FB ko eh. Ilabas mo na, magkaka-laptop ka. Coach Jarrett, alam ko ang kulay ng bulbul mo. Kulay pink. Baka pwede mo naman sagutin. Kasi, eto, familiar kasi dito sa boses na to. Etong dating ito kasi may familiar kasi dito eh. Wait lang. Familiar kasi dito eh. Saan na to? Ay, nawala na. Visit na yan. Familiar kasi dito yung boses dun sa audio eh. Ay, ngayon lang, March 14, ngayon lang talaga, in-update niya. Naglabas siya ng article, ang pangalan, Metro Manila to be placed under curfew during lockdown. Ang iyong trabaho bilang isang source ng news. Parang may hawig. Ang tama at accurate. Wala namang sinabing lockdown ng presidente. Ang sinabi lang niya, community quarantine. Iba. Tapos punta tayo dun sa tulog, sa messenger. Iba eh, parehas eh. Tsaka pre, yung mga sponsor namin, pre, hindi basta-basta yun. Lahat yun, mga loyalists yun. Hindi yun atras abante. At para dito, babango ko na rito. Yan yung tagal-tagal mo na nag-vlog ata yan eh. 200k, manipis. Sali ko sa amin para maramdaman pumutok yung mga supporter. Ayun, mag-like. Familiar eh. Parang pinagbiyak na sanga eh. Yung paniwalang-paniwala. Alam nyo, tawang-tawa ako dyan eh. Kasi lahat ng kinukuhanan niya ng impormasyon ngayon, puro sa Rappler. Alam naman natin yung Rappler na yan eh. Dilawan niyang mga yan. At dati niya rin binabash yan eh. Dati kung ano-ano pinagsasabi niya dyan sa Rappler na yan. Kaya sure palagi daw fake news. Pero wag ka, kinukuhanan niya ng mga impormasyon ngayon. Abangan niyo mamaya yung upload natin dyan. Kahapon ko pa ginawa yun eh. Sana all. Sana all, no? Sana all talaga lang. Sabi, Spencer, Hong Kong, pinapanood kita. Wow! Kasi, iba talaga mga sikat na vlogger eh, no? Si Apollo, si Pastor Kebuloy, sabi, si Spencer, ano yan? Lagi pinapanood sa Hong Kong yan. Sana all. Pumunta nga akong Davao pero hindi po doon kay Tatay Digong. Kasi hindi ko na maalam yung lugar doon. Maraming chat sa akin eh. Sabi ko kasi syempre, ipopost ko yun kung kailang wala na ako doon. Lalo sa estilo ko mag-vlog, ang daming maaasar sa akin. Mahirap na magtiwala ngayon. Kaya nga yung ibang mga vlogger, bumubulagta na lang dyan eh. Masyado silang kumpiyansa. Ako, hindi kasi ako kumpiyansa sa mga gano'n. Ito kasi may nakita akong vlogger dito. May pinapakalat siya eh. Sabi niya rito, ewan ko lang napanood ko lang tayo, audio record ni Apollo Kibuloy. Nakakabahala. Ang pangalan ng channel niya ay si Usapang Tito Mars. Bayot din ata ito.
Usapang Tito. Tito Manny. Akala ko usapang Tito Mars eh. Nagagawa ko sana to ng video pero isabay na natin din dito. Minsan lang tayo mag-live ng minsan lang tayo mag-live ng matagal, no? Kasi baka bukas di na naman ako mag-live. Puro kasi upload eh. Bakit kasi pag naka-live tas nakaganito, napagtatawanan tayo eh. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Meron pong nagpadala sa akin na isang viewer natin ng isang audio recording ni Pastor Quiboloy daw. Kasi syempre, hindi po natin masisigurado kung totoo ito o hindi. Ba't mo nilabas? Ito po ay galing sa isang Arlene Caminong Stone. Isang dating miyembro daw, daw na naman, ng grupo. Puta na, puro daw yan Quiboloy. Yung pinakinggan ko Pakain nga muna ako, audio recording ay medyo nakakabahala nga. Pero ito po ay nasa wikang Bisaya at tinatranslate lang nitong si Arlene Stone. So gusto ko pong iparinig sa inyo kasama yung translation ni Arlene at mag-comment na kayo, lalo na po dun sa mga marunong mag-Bisaya, kung accurate po yung translation ni Arlene Stone. At matapos niyo po mapakinggan itong audio recording ni Pastor Quiboloy, kayo na po ang humusga. Ito po ba ay gawain talaga ng isang leader ng isang religious group? Kung ito man po ay totoo, bahala na po ang langit humusga dito sa appointed Son of God na si Apollo Quiboloy. Panoorin po natin. Ito, i-play ko ulit, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi ganon ang ginagawa niya even now after the last live stream nag-viral. They are threatening the victims. So kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan ko, mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan, nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. Ang dami nang nakisausaw sa issue na to, no? Pati yung parang sino ba tong babaeng to? Audio? Anong klaseng audio yan? Ang tanga naman ni Pastor Quiboloy. Kung mag-audio siya, magkikipag-chat sa inyo. Saka yung witness doon, nakakatanga din yun eh. 8 years na daw siya doon. 8 years ka nang ginagasa, hindi ka man lumayas doon. Dahil talaga mga paano ng mga tao, no? Yung pakulo. Para lang magmukhang katotohanan. Pero ba tayo nilang hulihin? Nandun lang naman si Pastor sa sa Davao. Ay, hulihin doon. Yung iba nga nahuhuli niya eh. Ba't si Pastor ayaw niyo hulihin? Ba't gustong-gusto niyo sa Senado pa pag-usapan? Para pag-usapan, no? Galing. Para na-expose na naman yung pangalan nung bumabatikos na senador, ganun. Galing. No, kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. No. Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na wala palang mic. Napapansin ko sa mga lumalabas ngayon ng mga viral video nitong mga against yung mga naglalabas ng mga di umano ay baon ni Pastor Quiboloy. Napapansin ko takot din sila eh. Kasi may agad sila eh. May yung mga ganitong ginagawa na ganito. Pag may nangyari sa akin, nagsisisihin lang si Pastor ha. Puta na kayo, kung totoo naman talaga yung sinasabi mo dyan, ba't mo kailangan matakot? Ako, totoo, hindi sa pagmamayabang. Hindi ako takot mamatay. Kasi sa totoo lang, takot ako sa maiiwan ko.
Pero kung di ako takot matay, lahat naman tayo dyan tayo pupunta. Maganda nga yung makapagpahinga na eh. May lahat ng, kahit yung mga vlogger, kaya sino ba tong hype na to? Yung banggitin pangalan mo. Ang hirap, anong pangalan ng hype na yun? Sabi niya, ano daw? Baka ipatumba daw siya ni Pastor. Dahil isa daw siya dun sa kasama ni Nino Barsaga, ganito ganyan. Ha? Ay, ginawa niya, tapos takot din pala kayo. Nakakabobo lang yung mga ganitong, yung ganitong strategy. Mirena Bayer, no? Nakakabobo yung ganito strategy, no? Ito pag may nangyari dito kay ganito, ganyan, si Pastor Kibuloy. Paano na lang what if lang na may iba pa palang kagalit yun dahil nga sa mga ganyang gawain. O ba, sinaksak yun, pinalo ng tubo sa ulo yun. So si Pastor Kibuloy din agad yung masisisi nun, ganon. Parang naman yun, parang nakakaloko. Nakakaloko yung mga ganong Ay, naku po. Ano nga, halimbawa, mapako yun. O dahil mamamatay na, tapos parang mission niya talaga na siraan lang si Pastor. O sabihin nyo, pag namatay ako, si Pastor ang gumawa nito, pero wag ka na, tetano lang pala. Yung mga vlogger dyan na, yung grabe mang balahura kila Tatay Digong, kila Pastor Apollo Kibuloy, walang yan yan kapag sa dulo ng mga video nila, sasabihin nila, kapag may nangyari sa akin, alam nyo na ako sino alam nyo na ako sino hanapin Tagagawa-gawa kayo ng ganyan, tapos takot din naman pala kayo. Naknanteting naman Okay, tuloy natin, nagugutom ako The-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's Victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, sabay promote ba? Nandito na lumalaban. Kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya, yung pinagtataka ko dito, kung matagal na pala kayong biktima ni Pastor Apollo Kibuloy, ba't ngayon lang kayo nagsilabasan? Ba't dati hindi nyo nilabas yan? Bakit, no? Ang tagal-tagal nyo na palang ginaganyan kung talagang totoo yung pinagsasabi nyo, ba't nyo lang nilalabas? Kung kailang maugong yung issue about kay Pastor Kibuloy, nakapagtaka lang. Halimbawa, katulad ng witness, 8 years na daw siyang minomolestya ni Pastor. Tapos ngayon lumabas? Oh my God! Anong klaseng yun? 8 years ka ng Bisa rin, sasarapan ka rin, ganun. Pero 8 years? Halimbawa sa 8 years, sa isang taon, isang beses lang. Tapos titiisin mo, ang kalukuhan yan. Diba? Kahit gagawa. Kung meron nga dyan, baka nagpakamatay na lang, diba? Pero ikaw titiisin mo ginaganong ka paulit-ulit. Tsaka isipin mo, yaman-yaman ni Pastor, napakadali lang bumili ng babae nun kung gustuin nun. Doon pa talaga siya sa may 3 belt bag sa tagiliran. Kahit ako may pera ako, bilhin na ako magandang babae. Tana, makakasuhan na lang din ako, ba't ganyan pa itsura? Kinasa Slim shaky. Diba? Yeah, so sorry wag niyo po kayo maturno pa. Pero isipin nyo ang yaman ni Pastor. Tapos yung witness, kung titignan nyo, hindi naman po sa nang lalait, pero parang may konting ganon. Habang pinagmamasdan ko yung witness, sabi ko, kahit ako pag naghubad siguro sa harapan ko to, di ko papatusin to No? Tapos ang daming maganda Kung ako mayaman, bilyonaryo ako, bili ako doon sa ibang bansa. Gastos akong 500K. O barya lang sa akin yun
Bilyonaryo nga, di ba? O 500K, babae, o ganda pa. Complete package with helicopter technique. O, di ba? Tapos magugulat na doon sa witness, gano'n. Hindi mo lang sila kumuha ng medyo, may dating man lang ba? Sabi, sa Germany or Russia, puti pa. Oo nga. O, service sa kingdom may lahi. O, di ba? Yung mga kumakanta, ano bang tawag doon? Choir ba yun? Ano bang tawag doon sa kingdom? Tama ba? Parehas lang ba yun? Choir member din lang. Choir din ba ang tawag doon sa gano'n? Di ba may kita mo mga mistisa, tatangos ng ilong, ang puputi. Eh dito na lang humugot sana si pastor. Yummy pa. Kaya doon hugot. Kita ko yung pagtayo, may 3 belt bag sa unahan, sa gilid. Ano kaya yung ginaasa ni pastor? Ay, wala na ba ka-taste dito si Pastor Kibuloy? Na para yun yung pagsamantalahan niya? Parang may alang kasya yun sa bawat gilid Ano yaman-yaman ng tao na yun? Napakadali lang bumili ng babae noon, gugustuhin yun. Daming mga ganda sa King the King. Parang gusto ko parang gusto ko nang pumasok sa Kingdom of the Jesus Christ na yan Kita ko parang doon yung forever ko Kita ko doon yung yung parang chinita. Aray, ang inang yan, nauuntog patuloy ako. Sakit. Oo. Pumasok lang sa ganun para para sa babae ayot na yan. Dinadaan ko lang sa joke, pero yun totoo naman kung isipin nyo, bilyonaryo si Kibuloy, tapos ang babae na nagpakilalang ginahasa daw siya, di umano, ganun ni tsura, parang mapag-iisip ko, ha? Wala na bang ka-taste-taste nung si pastor? Dami naman dyan Kung ako nga ganito yung tsura ko ang gaganda ng mga nagiging jowa ko Walang tapon No? Si pastor pa kaya? Hindi totoo ako wala akong naging girlfriend na patapon. Hindi, kahit ganito yung tsura ko, lako po wala akong naging jowang patapon. Lahat niyang kain. Hanggang sa kuko. Wow! Tapos si Pastor Kibuloy, ganun walang ka-taste-taste. Ano na? Panganang bango nun Wala yung niluto niyo dyan, pengi ako. Bango niya gugutom tuloy ako. Hindi niniwala. Kahit ganito yung tsura ko, maganda naging jowa ako. May jowa pa nga, may pa nga ako dating nurse iniwan ko lang Gusto ko kay Doc. Gusto ko kay Doc, like Coach Jarrett. Gusto ko kay Doc, ayoko kay nurse. Siguro pag pinapanood ng Coach Jarrett gayet yung wife. Pikon pa naman yun. Ikaw na. Hindi, inaano ko lang sa joke Isipin mo, una sa yaman, sa itsura. Ano ba? Bakit yun pa? Mapapaisip ko daming kumuha lang sana sila ng witness na maganda-ganda man lang. Pero may lahi. Gusto yun, lahian ko muna para mas maganda. Yan. Hanggang ngayon, hindi ako naniniwala doon sa witness na yun. Tama yung sinabi ni Senator Robin Padilla na tanggalan nyo nga ng face mask yung mga yan. Talagang totoo sinasabi niyan. Please join us there kasi we need your support. Kaya mo na ako. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong i-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, para maintindihan ng lahat. Okay, let's play.
Ang magagalit sa iyo, wala ka magutol niya. Ikaw, panik, ay number 1 siya. Kundi, nilapas niya. At yun ang mulay ko paluod, pinati sa luwa ko tulong kasi. Kung nabingulit na sa tanas ko rin. Okay. Now let's Alam niyo yung boses ni Pastor Kubuloy, umulo. Napakadaling gayahin sa totoo lang. Subukan niyo yung boses ko. Mahirap kayo mahanap ng ganito boses. Hindi yung boses ni Pastor. May napakadali lang gayahin. Normal lang eh. Kung si Tatay Digong nga, ang hirap gayahin ng boses nun. Nagagaya nga ni Jose Manalo yun. Kung sana video. Pero parang ito kasi nagduda rin ako sa mga to eh. Kailang pumutok lang yung issue kay Pastor Kubuloy. Tsaka lang, wala naman laptop, sira pa yung cellphone nyo, di punggol. Pati yung cellphone ko nadadamay sa kamalasan nyo. Bagsak tuloy. Kung kailang pumuputok lang yung issue kay Pastor, tsaka lang nagsilabasan, dati ba't di nyo nilabas? So yan, mga nagugutom na ako. 2 hours na rin naman, nakapag-live tayo ng matagal-tagal. So yun, maraming salamat sa lahat, na sumuporta dyan. Shoutout kay Coach Jarrett. Tuloy mo lang yung pagiging toxic people mo rito sa Pilipinas. Kaya mo, nandito ako para sa'yo. Ay lang, nabakla na. Ingat mo kayo palagi. God bless. Bye-bye. Coach Jarrett.